Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay iPhone 13 Pro Max guys, no? So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay meron siya ditong basag guys, no? So parang sa ano lang ito guys, sa tempered niya. So subukan natin tanggalin guys, no? So ang problem guys ng phone device nito guys ay no power ito guys, no? So sabi nalaglag at nawalan guys ng power guys. So ngayon guys, subukan natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no? So medyo umangat na siya dito. Yan. So ito guys yung likod niya guys, no? Yan. So subukan natin. So saksak natin guys sa ating schematic natin. So subukan natin kapag mag-response siya guys. Yan. So wala siyang response guys, no? So dito guys sa ating smart charger guys ay wala rin siyang reading dito guys, no? So papakita ko sa inyo guys. So ayan siya guys. Kung makita nyo guys ay wala siyang reading guys, no? Yan. So 0.0 amperahe siya guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no? So subukan natin, titis natin ito guys yung unit nito. Subukan natin kapag ma-fix natin guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no? So tanggalin natin guys sa charger niya. So ito guys ay bubuksan natin ito. So para mabuksan natin to guys, ang una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung dalawang lock niya guys, no, or dalawang bolts niya dito guys para ma-access natin guys yung loob guys ng phone device nito guys. So tanggalin natin yan. Yan. So medyo umangat guys yung LCD nito guys, no. So subukan natin guys, ibalik natin mamaya guys balik natin sa dati mamaya guys. So tanggalin natin guys yung dalawang lock na ito. Yan. So natanggal natin. So gagamit tayo dito guys ng LCD separator natin guys, no. Yan. So ito guys yung LCD separator natin. So subukan natin guys, buksan natin guys yung unit nito. Yan. So set up lang natin guys yung LCD separator natin guys. Yan. Subukan natin buksan to guys, no. Yan. So set up lang natin yan. Yan. Sunod natin dito guys ay subukan natin guys, no. Buksan natin to guys. Yan. So dito guys ay subukan natin. So gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. So gamitan natin yan siya. Yan. So subukan natin. Yan. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So tanggalin natin guys sa LCD separator natin. Yan. So subukan natin guys, no. So parang nabasag guys yung ano nito. So parang tempered lang naman guys, no. So sign na nahulog ito guys, no. Meron kasi siya ditong basag guys. Yan. So subukan natin. So dandan tayo dito guys, no, kasi meron siya ditong mga flex guys. Ayan. So dandan kayo guys sa pag asungkit guys, no. Pwedeng maputol guys yung EPC connector nito guys ng LCD nito guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Ayan. So dandan tayo guys, no. So subukan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay naputol dito guys yung dito guys banda guys sensor nito guys, no. Yan. So naputol guys yung flex nito. So dito guys ay kung makita natin dito guys kulang na ng isang bolt. So ibig sabihin nabuksan na ito guys. So dito ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no, para ma-check natin ito guys. So tanggalin natin guys yung mga lock nito. Yan. So natanggal natin guys, no. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung metal shield niya guys, no. Pero yung metal plate nito guys. Yan. So dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na
flexible printed circuit nito guys. Yan. So natanggal natin guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin, subukan natin kung meron siyang shorted guys, kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no, at wala siyang reading guys sa smart charger natin guys. Yan. So dito guys, gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no. Yan. So gamit tayo dito guys ng digital multimeter natin. So check natin guys yung positive negative nito. So para ma-check natin guys ay mag-set tayo dito guys ng continuity niya guys, no. So subukan natin yung positive nito. So positive sa positive guys, no, negative sa negative guys. So hanapin natin dito guys yung positive line niya guys, no. Yan. So ito guys ay ground to siya guys, no. Yan. So check natin guys. So nakita natin. So ito guys yung positive line niya guys, no. At ito naman guys yung ground niya guys. Yan. So ito guys yung ground niya guys. At nandito guys yung positive line niya. Yan. So mag-set tayo dito guys ng diode mode guys, no. So dito guys sa diode mode, subukan natin. Kapag ito guys ay papalaw guys ng something guys na 1 point something, ibig sabihin guys ay merong shorted guys yung phone device nito guys, no. Yan. So subukan natin. So dapat hindi siya papalaw ng 1 point something guys, no. So dito daw guys yung ground niya guys, no. Yan. So ito guys yung ground niya. So dito tayo guys sa positive din guys, no. Yan. So 0.3 guys, no. So 0.3. So ibig sabihin guys ay good board guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So wala naman siyang shortage guys, no. Kung makita niyo guys ay 0.3 something niya guys. Yan. So kapag ito pumalaw guys ng 1 point something guys, so possible guys na meron siyang shortage guys sa motherboard nito guys, no. So dito guys ay wala naman siya guys, no. Yan. So 0.3 guys. So ibig sabihin guys ay normal naman guys yung motherboard nito guys, no. So subukan natin ngayon guys. So subukan natin guys test guys yung battery niya guys, no. Baka battery guys yung tama nito guys. So subukan natin, i-reading natin guys yung health guys ng battery nito or yung voltage guys ng battery na ito guys. So wala guys, walang reading guys yung battery nito guys, no. Yan. So kung makita niyo guys ay 0.00 guys. Yan. So possible guys na ito guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. Ito guys yung battery nito guys. So sira na ito guys yung battery nito. Yan. So kung makita niyo guys, so wala siyang response dito guys sa digital multimeter natin guys, no. Kaya nawalan guys ng power guys yung unit nito guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay battery guys, no. Yan. Kaya hindi nagpa-power guys yung unit nito guys. So kailangan natin palitan ito. Ang problema dito guys ay wala pa tayong stock ng battery nito guys. Yan. So at least na ano natin guys, no. Okay naman guys yung motherboard niya. Maliban na lang dito guys sa battery niya guys, no. Walang reading guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.